Magandang araw ng Lunes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Magsisimula na ang pamamahagi ng 3 bilyong pisong fuel subsidy para sa 1.36 na milyong tsoper ng mga pampasaherong sasakyan na apektado ng sunod-sunod na pagtataas ng presyo ng gasolina. Ayon kay Department of Transportation Secretary Jaime Bautista, nakatakdang ipamigay ang ayuda sa susunod na 2 araw o bago mag-Setyembre 15. Makatatanggap ng nasabing fuel subsidy ang mga driver at operator ng jeep, UV Express, bus, minibus, taxi at iba pang pampublikong serbisyo. Nakikipagtulungan naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Land Bank, Department of the Interior and Local Government, Department of Trade and Industry at Department of Information and Communications Technology para sa pamamahagi ng ayuda. Inaprobahan ang paglalabas ng fuel subsidy na manggagaling sa 2023 National Budget. Makatatanggap ng tulong pinansyal ngayong araw ang mga piling rice retailer sa Metro Manila at Zamboanga del Sur na apektado ng ipinatutupad na price cap sa presyo ng bigas. Sa pahayag ng Presidential Communications Office, makatatanggap ng tigla 15,000 piso ang mga micro rice retailers sa Pateros, Navotas, Parañaque at Zamboanga del Sur. Pangungunahan ng Department of Social Welfare and Development at Department of the Interior and Local Government ang pamimigay ng ayuda sa tinatayang 337 retailer ng bigas. Nakatakda ring magpulong ang DSWD at DTI para pag-usapan ang gagawin pang distribusyon ng cash aid sa iba pang bahagi ng Metro Manila at iba pang probinsya. Noong Sabado, nasa 232 rice retailer ang nakatanggap ng cash assistance na tigla 15,000 piso sa Quezon City, San Juan at Caloocan City. Ayon naman kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makatatanggap maging ang mga sari-sari store owner ng ayudang tig 5,000 piso. Nagpahayag ng pakikiramay ang House of Representatives sa Morocco matapos yanigin ng 6.8 magnitude na lindol ang Marrakesh noong Biyernes ng gabi. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ang pangyayaring ito ay isang paalala kung gaano kalakas ang puwersa ng kalikasan na kailangang harapin. Kinikilala rin ni Romualdez sa mga mahuhusay na rescue team na patuloy na nagtatrabaho sa kabila ng mga pagsubok. Ipinahayag din niya ang pakikiisa ng international community na umaasa sa mabilis na pagbangon at paghihilom ng Morocco sa gitna ng mga pagsubok na ito. Nagpapasalamat din si Romualdez na walang Pilipino ang naiulat na nasaktan sa nasabing lindol. Binati niya ang Department of Foreign Affairs at ang Philippine Ambassador to Morocco na si Leslie Baha sa kanilang dedikasyon na siguraduhing maayos ang kalagayan ng mga Filipino sa Morocco. Sa huling ulat mula sa Interior Ministry ng Morocco kahapon, umabot na sa 2,122 ang nasawi at mahigit 204 ang sugatan sa lindol kung saan 1,404 sa kanila ay nasa malubhang kondisyon. Balitang sports, isang makasaysayang tagumpay ang nakamit ng Germany sa FIBA Basketball World Cup matapos lampasuhin ang Serbia sa score na 83-77. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakapasok sila sa World Cup Finals matapos ang kanilang pang-18 pwesto noong 2019. Sa kabila ng matinding kompetisyon sa Group of Death kung saan kasama ang Australia, Finland at co-host Japan, nakuha pa rin ng Germany ang panalo sa grupo at kinakailangang talunin ng Latvia, USA at Serbia sa playoffs patungo sa kanilang kampyonato. Umangat sa laban si Dennis Schroeder ng Germany na nagkamit ng 28 puntos at tinaguri ang most valuable player ng torneo. Samantala nakuha ng Canada ang ika-4 na pwesto sa FIBA World Cup matapos nilang talunin ng USA sa overtime 127-118 sa bronze medal game. Ito rin ang naging ikalawang pinakamataas na score sa kasaysayan ng FIBA World Cup. Pinangunahan ni Delon Brooks ang Canada na nagtala ng 39 points na pinakamarami para sa isang manlalaro sa anumang medal game ng FIBA World Cup. Sa kabilang banda sina Anthony Edwards at Austin Reeves naman ang nanguna para sa Team USA na nakapagtala ng 24 at 23 points. Nagpasalamat at pinuri naman ni FIBA Secretary General Andreas Zagclis ang Pilipinas na tinawag niyang excellent host. Aniya, hindi nila makakalimutan ang magandang pagtanggap at pag-organisa ng Pilipinas bilang host ng torneyong ito.
At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at Twitter account, Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nabubuklod sa buong bansa. Ako po si Benj Bondok. Magandang hapon.